na itinuturo ng Panginoon sa atin. At tinatawag tayo sa ng Panginoon, which sometimes is not compatible with our own, what's it called that? Ambition? Patawag ba din ambition? Incompatible sa ating pangarap. So minsan, in calling the Lord, siya pa naging hadlang sa mga gusto nating maabot at mangyari sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya, you can see that even in our relationship with our parents. No? Magulang natin, di ba? If you really look back, how many times o how many percent yung mga sinabi ng mga magulang natin na para na mas kabutihan natin, pero sinusuway natin. Marami, di ba? Kung meron dito na sinunod nila magulang na 100%, pagtayo natin ng ributo ngayon. You know why we do that? Bakit natin sinusuway ang mga magulang natin? Not all the time, but many times. The same question is, bakit hindi natin pinapakinggan si Lord sa tawag niya sa atin at ipinipilit natin ang gusto natin? Well, I'm saying this because the key to receiving God's gift, to receiving the Holy Spirit that will hopefully from now on, tulad ni sinabi ni Brother John, pag natanggap natin ng totoo ang Holy Spirit, tanggap ng bukas sa kalooban, kasama na doon ang pag-surrender natin sa kalooban ng Holy Spirit. The Holy Spirit is also God. That's the third person, right? Kasama na rin doon ang ating pag-submit ng ating will. Kasi yung problema natin, no? We have our own will. Sa mga animals, sa mga creature ni Lord, they were given instincts, di ba? Kalabaw, pusa, aso. They have their instincts. Pero sa ating mga tao, God has endowed us with something na hindi niya binigay sa animals. Ano yun? That's the gift of free will. Free will. Well, because that free will is actually coming from the fact that God loves us. It's God's love. He loves us so much that He doesn't want to impose on us. Ayaw ni Lord na ipilit sa atin ang kanyang kagustuhan. What He does is, He reveals to us. Ipinapakita niya sa atin kung ano ang plano niya sa atin. Paano niya pinapakita yan? Through the things that happen in our lives. Through our parents. Through the many people who have been part of our upbringing. Mga teachers natin, di ba? Mga taong tumulong sa atin. Nakikita doon ang goodness ni Lord. Ang question na natin, are we able to see God's hand, ang kamay ng Panginoon, na gumagalaw sa likod ng mga tao, mga circumstances na ipinapakita ni Lord sa atin. Well, I prepared a lot of things sa presentation, kaya wala tayong slides.
the highlight of this seminar, highlight, no? Lahat ng mga preparasyon, orientation, mga talk na yan, is leading to one thing. The climax of the seminar is the baptism in the Spirit, which is this afternoon. Si Father Day will come in. But this baptism in the Spirit, we call it actually the outpouring of the Holy Spirit. Dahil nandiyan naman ang Holy Spirit sa atin. Hahayaan natin. We will pray with you, the community will pray with you, para ang Holy Spirit makagalaw ng malaya sa buhay natin, sa buhay niyo. And how do we do this? We surrender our life to God. We acknowledge the things na hindi na kontra, taliwas or opposed sa will ni Lord sa atin. Kaya I hope na na-mention na sa inyo na part of our sacramental requirements sa LSS, the Catholic the Spirit Seminar, is nakapag-confession tayo. Yes. Okay, I will not ask you if you have. Bahala na ka doon. But the purpose ng confession is to also acknowledge the things that are ungodly sa buhay natin. In fact, sinasabi namin dapat it should be a general confession. Not only since the last time you had your confession. So, if you had your confession 2 or 3 months or 1 month ago, normally, kukonfess na natin yung latest happenings, di ba? Latest na nangyari. Sa general confession, we go back in time. Sa lahat ng mga bagay na ma-recall natin, where we have done wrongdoing, o meron tayong pagkukulang, o meron tayong disobedience, o meron wrong choices tayo na hindi pa na-deal. Kasi karamihan sa atin, meron tayong mga, I like to use it, what is term? Mga dala-dala natin, dala-dala sa buhay natin, mga mabibigat na bagay na ayaw natin i-deal. Ayaw natin ikwento. Sabi nga ni Brother Jan na, the secret life. The secret life. So kung ano yung mga bagay sa buhay natin na kahit sa mga close friends natin, hindi natin pwedeng i-reveal. Yun. No, it could be the thing that you did yourself or something was done to you. Kaya isa sa mga prayer natin mamaya, kung sino man mag-lead ng prayer, was the generational healing prayer. The generational healing prayer is we go back in time, in mga times na nag-disobey tayo sa parents natin, nag-disobey tayo sa mga taong gumagawbay sa atin, nag-disobey tayo sa mga taong gustong tumulong sa atin. Kasi sila yung mga padala ni Lord sa atin. God's messengers, God's angels, who are supposed to guide us to the right path. Yet, lalo na sa mga parents natin, sinusuway natin. Ang minsan, hindi lang sinusuway, itinatakwil pa natin ang mga taong yun. Itinatakwil, gusto natin silang kalimutan, dahil number one, hindi natin sila matanggap, maybe. Meron silang ginawa na hindi natin may let go, hindi natin mapatawad. No? Meron dyan, di ba? Hanggang sa kabilang buhay, dala-dala pa rin nila yung hinanakit. No? Sa isang tao na yan, o sa magulang na yan. No? Ang may sakit pa, humanaw na lang mga magulang, humanaw na lang mga kapatid, hindi pa rin nagkapatawaran. That's the most unfortunate thing that can happen to us. Na yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, humanaw na lang, we didn't have chance or time to reconcile with them.
So, for us to receive fully ang Holy Spirit, God, and allow Him to work in us, we have to recognize that. Well, isa pa, recognition, di ba, para sa confession, di ba, pag nag-confess tayo, Father, these are the sins that I have committed. These are the wrongdoings, no? Gawin natin. That is only a recognition. Amen? If you're familiar with what you do in confession. What the priest does is, he counsels you. Di ba? Bibigyan niya kayo ng advice at saka bibigyan niya kayo ng suggestion kung paano nyo ma-deal yung mga bagay na gawa nyo. Kasi kung hindi ma-deal yan, paulit-ulit lang yan. Di ba? Parang mga sugat. Pag ang sugat, lalagyan nyo lang ng band-aid, kailangan na pala ng surgery, ano mangyari? Pabalik-balik lang. Mawawala sa sandali. After a while, nandiyan na naman. Nandiyan ang virus. Hindi na-deal ang ugat at saka origin ng nangyayari. So, specifically, because of the spiritual dimension of our seminar, these things na kailangan natin to surrender are the ones that are anti-God, anti-Christian. There's an enumeration here. I'd like to talk to you. But before that, recognition is one thing, repentance is another thing. No? Pag sinabi, pag nag-confess tayo sa meron akong, simple lang, paano bang backbiting? Chinismis. Simple lang yan, ha? Chinismis ko po yung kaibigan ko. So you recognize the chinismis, that's wrong, right? Now, anong gagawin mo? Sabi ng pare, pinatawad na kita. Pero, kailangan mag-effort ka para hindi maulit. Mag-effort ka para hindi maulit. That's what you call repenting, dahil na-recognize mo na hindi tama yon. Hindi yun ang kagustuhan ni Lord. Ano ang kagustuhan ni Lord? Nagawan mo ng mabuti ang kaibigan mo, di ba? So, there is what you call replacement sa